Bago umuwi, nagpasya si Ella na dumaan muna sa bayan upang mag-canvas ng ilang muebles na maaari niyang ilagay sa rest house. Maaga pa naman sa oras na 3:00 ng hapon. Kahit gumugol siya ng isang oras sa paglilibot sa mga furniture and antique shops na naroroon, ay hindi siya gagabihin. Ipinasya niyang iparada ang BMW sa paid parking area ng Crystal Mall, ang pinakamalaking shopping mall sa Santa Barbara at pag-aari ng pamilya Diaz. May kalahating oras din siyang tumingin-tingin na mga kakailanganin niya para sa pagpa-furnish ng rest house bago nagpasyang ipagpatuloy na lamang ang pamimili sa ibang araw. Maliban sa isang kahong pizza ay wala na siyang ibang bitbit nang magbalik sa sasakyan. Kulang 1 kilometro pa lamang ang layo niya sa Crystal Mall at kasalukuyang naliligaw sa isang makipot na kalsada nang biglang pagliko sa sumunod na kanto, muli siyang gulati ng pamilyar na jeep na minamaneho ng pamilyar na lalaki. "Nakakainis!" sabi niya at nanggigigil na bumaba ng sasakyan. Hindi na niya hinintay na makababa ng jeep si Gino at agad itong kinumpronta. "It's you again? Bakit ba lagi ka nalang haharang-harang sa daan ko?" "Magandang hapon, Miss Elizabeth." Casual na sagot nitong lalong nagpainit sa ulo niya. Nakangiti pa ito na akala mo walang nangyari gayong muntik nang magkabanggaan ang kanilang mga sasakyan. Sa ikalawang pagkakataon, sa loob lamang ng 1 oras, ay nakukuha pa nitong tumawa. "What are you trying to do? Kill me?" Singhal niya rito. "Bakit ba lagi ka nalang paharang-harang itong bulok mong sasakyan, ha? Alam mo, dapat dito ilagay sa junk shop, kasama ng mga bakal na kinakalawang." "Teka muna, sumosobra na yung bibig mo, ha? Hindi kaya ikaw tong humaharang sa daraanan ko? Para sa kalaman mo, Miss Masungit, one way tong kalsadang pinasok mo." "But I don't see a sign." Taas ang noong sagot niya. Ni hindi siya nakaramdam ng kontimang intimidasyon sa kabila ng inis na nakikita niya sa mukha nito. Sa pagkagulat niya, hinawakan siya nito sa braso at iniharap sa posteng kinakabitan ng karatula. Nagdudumilat ngayon sa paningin niya ang mga katagang one way. Nagtaka siya sa sarili kung bakit hindi niya nakita yung kanina. Lumingon siya kay Gino at nakita niyang nakangisi ito. "Wala ang sign na yan kanina," palusot niya. "Oh, hindi ko alam. Pati pala karatula nagmumulto na." Nakatawang sagot nito. Malino na mababaka sa mga mata nito ang pagkaaliw. Tiningnan siya nito na parabang isang katawa-tawang bagay. Napasimangot siya. "Hindi ko gusto yung tawa mo, ah." Sabi niya na pinanatili ang inis sa tono. Kahit ang totoo napahiya siya sa ginawang pagtataray. "Ano bang ginagawa mo rito? Mukhang naliligaw ka." "Yeah, right. I'm lost." Hindi na niya napigilan at nanggigipuspos na sabi. "At sa dami naman ng pwede kong makasalubong, ikaw pa." Pagkuway inirapan niya ito. "Teka muna, ano ba masama kung ako makasalubong mo? At parang may mali yata. Hindi ba dapat na ako magreklamo? Dahil ako tong 2 beses na muntik madisgrasya ng dahil sa'yo. At wala akong kasalanan, pwede ba? Kaya wag mo ko sisihin. Like it or not, it's your fault, Gino." Taas na niyang sabi at walang takot na hinintay ang magiging reaksyon nito. Kung bigyan kaya kita ng matibay na rason para magalit sa akin, kagaya ng ginawa ko sa iyo noon, 2 taon na nakalipas. Nangunot ang noon niya sa sinabi nito. Hindi niya matiyak kung ang nasa sa isip niya ng mga sandaling yun ay kagaya rin ng nais ipahiwatig nito. Natiyak lang niya ang kanyang palagay nang hapitin nito ang baywang niya at bago pa siya makatutol, inangkin na nito ang mga labi niya. Ang halik na yun ay mistulang posporo na nagpaningas sa apoy na nakakulong sa kanyang kaibuturan. Tumututol ang isip niya sa nangyayari. Subalit ang katawan naman niya nagbibigay malayang tinatanggap ang isang matamis na experience na inakala niyang nagawa na niyang kalimutan sa loob ng nakalipas na 2 taon. Ngunit nagkamali siya. Kailanman hindi niya nagawang kalimutan ang halik na yon na nagdulot sa kanya na pakiramdam na ang matagal na niyang hinahanap ay natagpuan din niya. Kagaya nun ang isang pag-uwi sa nakagisnang tahanan. "Ngayon, may rason ka na para magalit sa akin, Elizabeth." Napakurap siya nang marinig ang tinig nito at noon pa lamang niya na lamang magkalayo na ang kanilang mga labi. Gayunpaman, nananatili ang mga kamay nitong nakahapit sa makitid niyang baywang. "You kiss me." Ang mga katagang nanulas sa mga labi niya habang ang kanilang mga mata ay bihag pa rin ng isa't isa. Sa kanyang isipan, gayon na lamang ang pagnanais niyang muling mahagkan nito. "Oo, hinagkan kita. At kahit kailan, hindi ko pagsisisihang ginawa ko yun." Halos bulong lamang yun ngunit malinaw na nasagap ng pandinig niya. Kinapa niya ang damdamin kung may galit siyang nararamdaman
sa kapangasan nito. Ngunit wala. Ang nasa puso niya ng mga sandaling yun, isang payapang damdamin. Animo isang mapagpalang kamay ang humaplos doon. This is a one-way street, right? Pag-iiba niya sa usapan at pasimpleng kumawala mula sa pagkakahapit sa baywang nito. Nang bitiwan siya nito ay humakbang siya pabalik sa sasakyan. I have to turn around. Dagdag niya nang maramdamang nakasunod ito. Nang makasakay siya sa kotse ay ibinaba niya ang bintana sa tapat niya. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa yun. Ang alam lang niya, hindi niya gustong iwan na lamang basta si Gino roon. Gaya ng inaasahan niya, yumuko ito at itinuko doon ng mga kamay. Ingat sa pagmamaneho. Paalala nito. Hindi niya ipinagdamot sa lalaki ang kanyang ngiti sa pagkakataong yun. Thanks. Tumango ito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Sana hindi pa tong huli natin pagkikita, Elizabeth. Umaasa ako na magtatagal ka pa sa Santa Barbara. I'm here for Cyril and Richard's wedding, but I also bought a house overlooking Cyril Beach several weeks ago. Isang rest house yun na 2 palapag. So I guess I'll be staying here for quite some time after the wedding. Ikaw pala nakabili ng rest house ng mag-asawa. Sabi nito na kung ang tono ng pananalita ang pagbabasihan, tila kilala nitong dalawa. Madalas nung bumili sa akin yung dalawa. Mahilig siya sa orchids. Ang alam ko'y sa Canada na sila maninirahan kaya ibinenta na ang lahat ng ari-arian. Naroon na lahat ang mga anak nila. Yeah, yan din ang sinabi sa akin ng broker. I didn't get the chance to meet the owners. Dahil ang lawyer ko na lamang ang nag-asikaso ng lahat. Kaya pala wala kang alam. Dahil hindi mo sila nakausap. Alam tungkol saan? Kunot ang noong tanong niya. Dahil na-intriga sa nahimigang concern sa tinig nito. Nakibit ng mga balikat si Gino. Bakas nga sa anyo nito ang pag-aalinlangan kung sasabihin o hindi ang nalalamang impormasyon. What? What is it? Ilang sandali pa muna siyang tinitigan nito bago nagpawala ng isang buntong hininga. Ay, ang sabi-sabi ng mga taga rito. May lumalabas daw na white lady sa bahay na yun, malapit sa gulod. White lady? Tumawa siya, ngunit pinanayuan din siya ng mga balahibo. I don't believe in ghosts or supernatural beings, Gino. Moderno na ang panahon ngayon. Hindi ka natatakot? Sa paraan na pagkakasabi nito ay para bang nais siya nitong takutin. Hindi. Matatag ang loob na sagot niya. At lalong hindi ako naniniwala sa hearsay. Okay, pero mag-iingat ka pa rin. May kasama ka ba sa bahay ngayon? Oo, ang aking katulong na si Manang Maria at ang asawa niyang si Mang Abner. Tumango ito. Mabuti kung ganyan. Sige, umalis ka na at baka gabihin ka pa sa daan. Sabi nito ang animo bata ang kausap. Hindi mo ko kailangang utusan. Sikmat niyang muli nakadama ng inis dito. Hindi ibig sabihing nakikipag-usap na siya rito ay ligtas na ito sa ginawang kapangasan. Ngumisi itong akala mo'y anghel. Ikinagagalak kong makita ka muli, Elizabeth. I can't say the same thing to you, Gino. 2 beses na nga ako muntik madisgrasya ng dahil sa'yo. Ninakawan mo pa ako ng halik. Now tell me, may dapat pa akong ikatuwa? Sa muli natin pagkikita? Gusto mo ang halik, Elizabeth. Aminin mo man o hindi, alam kong yun ang totoo. Ipamukha pa ba nito sa kanyang katotohanan? Napangiwi siya dala ng pagkapahiya. May araw ka rin sa akin! At pagkasabi nun na ibinaling na niya ang BMW. Isang sulyap pa na nakangising si Gino at pinaharurot na niya palayo sa lugar na yon ang sasakyan. Inamin ni Elizabeth sa sarili na kahit sabihin pang hindi siya naniniwala sa mga multo at supernatural, ay hindi pa rin siya pinatulog ng mga isipin tungkol sa sinabi ni Gino. Pero ngayong nakaupo siya sa loob ng maliit na kubong pahingahan at pinagmamasdan ang 2 palapag na rest house, wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Ang maaliwalas pang ang aura ng bahay ang isa sa naging dahilan kaya nagpasya siyang bilhin yun. It may look old and weathered but not haunted. Naisip niya, baka naman talagang tinatakot lang siya ni Gino para kailanganin niya ang tulong nito. Bakit nga ba niya hindi agad naisip yun? A very good trick. Natatawang sabi niya sa sarili. Pero kung inakala nito na nagtagumpay itong takutin siya ay nagkakamali ito. Sino ang matatakot gayong mula sa kinaroroonan niya ay tanaw ang napakagandang Cyril Beach sa di kalayuan. Kalapit nito ang beach ng Crystal. Habang sa dako pa roon ay mahahayo ng tinghin ang guhit tagpuan. It was actually a perfect setting for a romantic movie. Kaya marahil sabi nga ng broker, nahihirapan ang mag-asawa na bitawan ng property. Hindi rin naman masasabing deserted ang lugar na kinaroroonan ng rest house dahil sa amang direksyon ay may matatanaw na bubungan.
Dahil nga nakatayo ang bahay sa mataas na bahagi, tanaw niya ang kanya mga kapitbahay. Sabihin ng malayo-layo rin ang mga yon. Kaya walang dahilan para matakot siya sa lugar na yon, gaya ng naisipahiwatig ni Gino. Nang makita niyang lumabas ng bahay si Manang Maria dala ang tray ng kanyang almusal, pinutol na muna niya ang pagmumuni-muni. Mula sa maliit na termos ay nagbuhos siya ng kape sa puswelo at hinintay na makalapit ito. "Magandang umaga, Iha." Bati nito sa kanya. "Anong oras dumating si Mang Abner, Manang Maria?" Tanong niya matapos ibalik ang pagbati nito. Natakam siya sa masarap na amoy ng sinangag at tapa matapos nitong ilapag ang pagkain sa harap niya. "Wow, mukhang masarap to ah." "Masarap talaga yan, Iha," sabi ng 50 anyos na kawaksi. "Ang Mang Abner mo madaling araw na dumating, natutulog pa nga eh. Pero kung may kailangan ka sa kanya, gigisingin ko." "Wag naman nang. Hayaan niyo muna siyang matulog. Mamaya ko na lang siya kakausapin tungkol sa naging pagluwas niya." "Sige, may iwan na uli kita ha. May mga kailangan ka pa?" "Nasa kusina lang ako." Matapos siyang tumango ay tumalikod nito. Habang kumakain, pinasadahan niya ng tingin ng hardin. Halatang napabayaan na yun ng matagal. Ang malagong halamang nagsisilbing bakod sa paligid ay tinubuan na sa tabi ng matataas na damo. Gayon din ang Bermuda grass ay nangangailangan na ng tulong. "Maybe I should hire a gardener or a landscape artist?" Naisip niya at kasabay nun ay naalala si Gino. Ngunit agad din niyang sinansala ang ideyang ipagkatiwala sa lalaki ang pagpapaganda ng kanyang hardin. Dahil kung kukunin niyang serbisyo nito, magkakaroon nito ng pagkakataong muling makalapit sa kanya. Isang bagay na hindi niya dapat hayaang maulit pa. Gino. Napabuntong hininga siya. Mula kahapon hanggang na mga sandaling yun, wala na siyang nasa isip kundi si Gino. Kahit ipilig niya ang kanyang ulo, ayaw mawaglit ang imahe ng guwapong mukha nito sa kanyang isipan. Parang tukso yung ayaw siyang bigyan ng katahimikan. Si Paulo ang dapat kong iniisip at hindi siya. Sinubukan niya kumbinsin ng sarili. At least, yun ang dapat niyang paniwalaan. 11:00 ng umagang yun ay natagpuan niyang sarili sa harap ng isang maliit na flower shop. Sa isang poste sa tabi nun, nakasabit ang karatulang Arida's Garden. Kaya natiyak niyang tama ang direksyong ibinigay sa kanya ng babaeng napagtanungan. Matapos tiyaking nakalak na ang pinto ng kanyang BMW, saka pa lamang niya hinakbang ang bangketang pumapagitna sa kanya at sa shop. Bagaman nakapaskil ang maliit na karatulang "Please come in, we are open," at tubili pa rin siyang itulak ang salabing pinto. Sinilip niya ang loob ngunit maliban sa mga bulaklak at halaman, wala siyang nakitang tao o tindera. At marahil ay wala si Gino dahil walang nakaparadang bulok na jeep sa harapan. Makaraan pa ang ilang sandali, nagpasya na siyang pumasok. Bahagya pa siyang nagulat sa tunog ng chime nang buksan niya ang pinto. Inaasahan niyang may lalabas na tao sa maliit na pinto sa dulong kanan niya, ngunit nanatili yung sarado. "Hello? Anybody here?" Tawag niya habang tumitingin ng mga bulaklak na maayos na nakalagay sa malalaking basket at florera. Sa isang istante, nakita niyang sari-saring greeting cards at ribbons. Sa isang corkboard, nakapaskil ang ilang patalastas sa nakaraang mga seminar at workshop tungkol sa gardening at flower business. At sa itaas noon nakasabit ang mga frame na kinalalagyan ng mga natanggap na sertipiko ni Gino mula sa mga yon. Lihim siyang nakadama ng paghanga sa kalamang hindi matatawag na isa lamang ordinaryong hardinero ang lalaki. Naroon ang mga katibayan na sa sarili nitong paraan nagsikap itong mapabuti ang kalagayan at mapalawak ang kaalaman sa pinasok na negosyo. May paglilingkod ba ako sa iyo, magandang binibini?" Napapitlag siya sa tanong na yon mula sa pamilyar na tinig na hindi niya may pagkakamali sa iba. Pagpihit niya ay bahagya pa siyang bumunggo sa malapad na dibdib nito. Nagtaka siya kung paano itong nakalapit ng ganun nang hindi niya namamalayan. "Oops, easy," sabi nito at sinalo ang kanyang mga siko nang sa pagkabigla ay muntik siyang mawala ng balanse. "The door was open so I came in." Paliwanag niya habang umagwat dito. Hindi siya makapag-iisip ng mabuti kung halos mag-abot na ang kanilang mga hininga. "Hindi ko inaasahang makikita kita rito," casual na sabi ni Gino habang matamang nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan ng damdaming nababakas sa mga mata nito ng mga oras na yun. "Anong masamang hangin nagdala sa iyo rito?" Nakangiti na ngayong tanong nito. Ay, pinagalitan niyang sarili sa pagkabulol. "I've decided to landscape the garden.
And since ang sabi mo, sa'yo madalas bumibili ng halaman, yung mga nagbenta sa akin, nagpasya akong sa'yo na ibigyan trabaho. Nandito ako para konsultahin ka. Isang malaking karangalan na mapili mo, Miss Elizabeth. Pagkuway sabi nito habang kinukuha mula sa ibabang estante ang isang may kalakihang album. Walang salita nitong iniabot din sa kanya. With much interest, binuksan niya ang album at sa unang pahina nakita niya ang mga litrato ng isang Japanese-inspired garden. Kasunod doon ay isang Chinese garden at sa mga sumunod pa ay mga litrato ng hardin na karamihan ay tinatampukan ng isang groto. These are your works? Impressed na tanong niya nang ilapag sa ibabaw ng estante ang album. They're all beautiful, Gino. No kidding. Napakagaling mo pala. Hindi naman. No, really. These are works of art. At gusto kong pagandahin mo rin ang aking garden. If you don't have any appointment today, pwede ka bang sumama sa akin para makita mo ang lugar? Sasama ako sa iyo pero may maliit na pabor lang akong hihilingin. What favor? Gusto kong saluhan mo kami ni Itay at Tinay ng pananghalian. What? Bakit para namang napakalaking karangalan ang makasalo niyo ako sa pagkain? Hello! You know, I'm not a presidential daughter. Kailangan bang maging anak ka ng presidente bago maging amin ang karangalan? Ang makilala ka lamang, isa ng malaking karangalan para sa amin, Miss Elizabeth. Lihim siyang kinilig sa pagiging makata nito. Bukod pa sa isiping ganun pala kataas ang pagtingin nito sa kanya. Ngumiti siya. Do I have a choice? Kunwari pa muna siyang napipilitan. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pero natitiyak ko rin hindi mo ko tatanggihan. Really? Okay, kung ganun, I want you to know that I'd be glad to meet your parents again. And I'm flattered about the invitation. Nakita niyang umaliwalas ang inyo nito. Kasunod nun ay iginaya siya nito palabas ng shop. Dumaan sila sa pintong nasa dulong kanan at nagulat pa siya nang lumabas sila sa isang napakagandang hardin. Sa ilang saglit nakalimutan niyang nasa kabayanan siya at wala sa isang maliit na parke. Nasa kaliwa ay mayroong tumpok ng itim na mga batong dinadaluyan ng malinaw na tubig na patungo sa isang fish pond. Nang tumingala siya, napagtanto niyang ang lugar ay nabububungan ng itim na net na nakakabit sa steel trusses. Inakala niyang dahil yun sa mga orchids na maayos na nakahanay sa isang tabi. Ngunit nang magliparan ang nabulabog na mga paru-paro, nadagdagan ang kanyang paghanga sa lugar. Oh, it's beautiful. Tuwang sabi niya at nang iunat ang kamay ay dumapo ang isang paru-paro sa hintuturo niya. Look, it's so lovely. Natutuwa akong nagustuhan mong lugar. He humbled. Nang lingunin niya ito, panatag ang ngiting nakita niyang sumilay sa mga labi nito. Kasabay ng ngiti, tumango siya. Nagpatuloy sila sa paglakad sa daan ng nasa pagitan ng makapal na mga halaman. Hanggang sa marating nila ang tila silong ng dalawang palapag na bahay. Sa tila sala ay matatagpuan ng kahoy na mga upuan. Sagana sa throw pillows ang sopa, kung saan siya ginaya ni Gino. Sa gilid, malapit sa haligi, nakasalansan ng iba't ibang laki at hugis sa mga paso. Inday, pakisabi sa inay at sa itay, may bisita tayo. Narinig niyang sinabi nito sa nakababatang babae na nakasuot pa ng apron. Pagkakita sa kanya ay nagmamadali na itong pumakabila sa dibisyong kahoy na may disenyo ng sawali. Ilang sandali pa ay nagbalik ito, kasama sina Aida at Miggy. Tumayo siya mula sa kinauupuan pagkakita sa mag-asawa. Bagaman nakilala lamang niya ang dalawa nang dahil sa kaibigang si Cyril. Pakiramdam pa rin niya ay matagal na niyang kilala mga ito. May kung anong pamilyaridad siyang nararamdaman na mga sandaling yun na bihirang mangyari. Ngumiti siya habang kasyual na pinagmamasdan ang pambahay ni Aida, habang si Miggy khaki shorts at puting kamiseta. Nakapusod sa likod ng ulo ang buhok ng babae, dahilan upang malinaw na makikita ang mahabang pilat sa kaliwang pisngi nito. Gayunman tila hindi na nito alintana ang bagay na yon, sapagkat ang mababakas sa mukha nito ay katiwasayan ng kalooban. Si Miggy kagaya ng dati, natatakpan ng itim na goma ang kaliwang mata. Ang isa sa dalawang binti nito ay artipisyal na lamang, kaya habang buhay na itong mangangailangan ng tulong ng baston. Gino, siya ba ang sinasabi mo sa amin ng itay mo? Nakangiting tanong ni Aida bago maghilo siyang binati. Hinawakan siya nito sa kamay. Damang-dama niya ang init ng pagtanggap nito sa kanya. Kamusta ka, Ella? Kahapon ka lang ba dumating sa Santa Barbara? Oo, Aida. Kamusta ka na?
Pagkasabi nun ay binalingan naman niya si Miggy. Kumusta po? Mabuti naman kami ni Mang Miguel mo, Ella. Sagot ni Aida at magilo na sinulya pa ng esposo. Maski papano, sinwerte kami sa lumipas na 2 taon. At ang lahat ay sa sipag at tiyaga ng anak namin si Gino. Natutuwa ako makita kayo muli. Sabi niyang totoo sa kalooban. You look great, Aida. Ikaw rin, Miggy. Sa kabila ng aming mga kapansanan. Nagtatawang sabi ng babae. Wala nang bahid ng anumang pait o kalungkutan sa tono nito. At ikaw naman ay higit na naging maganda, Ella. Puri sa kanya ni Miggy. Hindi nakakataka kung... Itay, inaanyayahan ko ditong mananghalian si Elizabeth. Sabad ni Gino na tila nais lamang putuli ng sasabihin ng ama. Mabuti kung gayon, anak, sabi ni Aida. Nagluto kami ni Inday ng kare-kare. Kaya pala dahil may darating na espesyal na bisita. Maupo muna kayo at ihahanda na namin ang mesa. Mas masarap magkwentuhan kung may masarap na pagkain. Pagkasabi nun ay iniwan na sila ni Aida. Sa kabilang dulo ng sofa ang kinauupuan niya, naupo si Gino. Habang si Miggy ay sa pang-isahang sofa na nasa kanyang tagiliran. Napagitnaan siya ng 2 lalaki dahilan upang makaramdam siya ng pagkailang. Why are you staring at me? Pasimple niyang tanong kay Gino na makitang titig na titig ito sa kanya. Oo nga naman anak, baka matunaw niyan si Ella. Nagbibirong segunda ni Miggy. Inakala niyang wala sa bokabularyo ni Gino ang salitang hiya dahil sa pagiging pangahas nito. Pero nang makita niyang pinamulahan ito ng muka, na-realize niyang nagkamali siya. Napangiti siya dulot ng lihim na kasiyahang naramdaman. Pakiramdam niya nanalo siya sa isang labang hindi malino sa kanya kung para saan. Your son never fails to amuse me, Miggy. Sabi niya na hindi naalis ang tingin kay Gino. Hinintay niya kung ano magiging reaksyon nito sa kanyang mga sasabihin. Siguro napakarami ang nobya, tama ba ako? Sa pagkakaalam ko, isang babae pa lang ang inimbita niya rito sa bahay. Nakatawang sagot ni Miggy. Binalingan niya ito at nakita niya sa mga ngiti nito ang pagkakahawig ng magama. Bagaman may edad na ay gwapo pa rin si Miggy at makisig. Isang bagay yung hindi mapasusubalian sa kabila ng kapansanan nito. Sa mukha nito parang niyang nakikita si Gino, 30 taon pa. Masyado ka palang malihim kung ganun, Gino. Biro niya nang muling ibalik dito ang tingin. Hindi ako playboy, gaya ng nais mong ipalagay. Miss Elizabeth, nakangiting sagot nito. Minsan pa nabihag siya ng mga ngiting yun. Ilang sandaling nawala siya sa kanyang sarili at bahagya pang nagulat nang marinig sa Aida na nag-aanyaya sa komedor. Bago pa niya namalayan ay inaalalayan na siya ni Gino patayo sa kanyang kinauupuan. Ang kamay nito ay nasa braso na niya na para bang matutumba siya kung hindi nito hahawakan. Kung hindi lamang kay Miggy, pumiksi na siya. Gayunman ayaw rin niya itong mapahiya sa harap ng magulang. Nang sapitin nila ang komedor, ipinaghila siya nito ng upuan. Matapos siyang maupo, naupo na ito sa tabi niya. Kumakain ka ba ng kare-kare, Ella? Ang sabi sa akin ni Cyril, lumaki ka raw sa Amerika at ang iyong ama ay isang Italiano. My mother is a Cebuana, kaya I grew up with these kinds of food. Wag lang balot dahil hindi ko talaga kaya. Just the thought of tasting it makes me vomit. Alam mo bang ang balot ang pampalakas ng tuhod? Tanong ni Miggy na nakaupo sa kabisera. Hay nako, Miggy. Natatawang saway ni Aida sa asawa. Nasisiyahan siyang makita na hanggang ngayon, hindi magmamaliw ang tamis ng pagtitinginan ng dalawa. Bakas niya sa bawat sulyap ni Aida ang pag-ibig nito kay Miggy at ganun din naman ang huli sa una. Tama ang itay, kaya dapat matuto kang kumain ng balot. Sang-ayon ni Gino. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pilyong ngiting naglalaro sa mga mata nito. No way! Sabi niya kasabay ng pagiling. Nako, pareho tayo, Ella. Hindi rin ako kumakain ng balot. Hayaan na lang natin ang mga lalaki sa bagay na yan. You're right, Aida. Sinulyapan niya si Gino na aywan kung bakit hindi na yata maalis ang tingin sa kanya. Nagtaas siya ng kilay na para bang sinasabing ano ba ang itinitingin-tingin nito. Bilang sagot, kinindatan siya nito. At yun na nga, bagkus na magalit sa ginawa nito, lihim pa siyang kinilig sa obvious na mga kadahilanan. Upang makaiwas sa palagay niya, ay paglalaro ni Gino sa kanyang damdamin, itinuon na lamang niya ang konsentrasyon sa pagkain. Hindi niya gusto ang nararamdaman, kaya hanggang maaga, kailangan niyang putulin. At bakit nga hindi? Gayong sa tuwing titingnan niya ito, ay umiilaw ang danger sign sa isip niya. Oh Lord, hinagpis niya.
Nakamali yata ako ng desisyong ang lalaking to ang lapitan. Huwag kang madadala sa amin, Ella. Babalik ka. Sabi ni Aida nang magpaalam na sila ni Gino. Kalahating oras matapos ang pananghalian. Sa loob ng may isang oras na itinigil niya roon kasama ang pamilya ni Gino, marami siyang nalaman tungkol sa lalaki. Bilang ina, buong pagmamalaki ring ipinakita sa kanya ni Aida ang mga litrato ni Gino nung kabataan. Ibinahagi nito ang mga kwento ng kapilyuhan ni Gino at ng kapatid nito. Naan nito sa kasalukuyan ay nasa Maynila at malapit nang magtapos ng kolehiyo. It's a pleasure being here, Aida. Kung aanyayahan mo akong muli, tinitiyak ko sa'yong babalik ako. I'm really thankful for the lunch. Sobrang nabusog ako, ang sasarap ng pagkain. Mabuti naman kung gano'n, Ella. Alis na muna kami, Inay Itay. Bala kasi ni Ella na magpa-landscape, kaya kailangan ko pasyalan. Hindi ko pala nabanggit sa inyo na siya yung nakabili ng bahay nung pinagbebenta doon. Pagkarinig sa sinabi nito ay lumarawan ng saya sa anyo ni Aida. Ah, ganun ba? Ibig sabihin, magtatagal ka pa rito sa Santa Barbara pagkatapos ng kasal ni Cyril. Most probably, pero kailangan ko ring bumalik sa Cebu para sa isang mahalagang okasyong natanguan ko na. Sana maging madalas ang pagdalaw mo sa amin, Iha, habang naririto ka sa Santa Barbara. I'll try to visit you often. Pangako niya. Matapos muling magpaalam sa mag-asawa ay umalis na sila ni Gino. Sa paglabas sa shop na rin sila dumaan. Nasa harap na sila ng kanyang BMW nang maramdaman niya ang pag-atubili nito. What's wrong? Nasa talyer nga pala ang jeep ko. No problem, may sasakyan naman ako eh. Ikaw na magmaneho. I'm a reckless driver, remember? Biro pa niya. Ngumiti ito at kinuha ang susi sa kanya. Binuksan nito ang pinto at inalalayan siya hanggang makaupo sa front seat. Pagkatapos noon saka pa lamang ito sumakay. Palihim niya itong pinagmasdan habang nagmamaneho. Natuwa siyang makitang gumagalaw ang mga muscles nito sa braso tuwing ipapaling ang manibela. Lalaking lalaki ito sa bawat anggulo at sa simpleng kasuotang hapit na pantalon at puting kamiseta ay nag-uumapaw ang apil nito. Nakagat niya ang ibabang labi dala ng pananabik na hindi niya napigilang maramdaman. Kung sa estado sa buhay, langit at lupa ang agwat ng kabuhayan ng mga Garcia. Ngunit sa pisikal na aspeto ay hindi pa huhuli si Gino kay Paulo. Kung sa pagwapuhan lang, wala siyang itulak-kabigin sa dalawa. Mas may bentahe pa nga si Gino kung tutuusin dahil hindi niya nararamdaman kay Paulo ang pananabik na nararamdaman niya sa lalaki ng mga sandaling yun. Nagbuntong hininga siya upang kaipala ay paluwagin ang paninikip ng dibdib niya. Ibinaling niya sa labas ng bintana ang paningin dahil natatakot siyang baka tuluyang mahipnotismo ng kakisigan nito. Ang tingnan lamang ito ay nagpapabilis na sa tibok ng puso niya. Saan ka nagtago sa nakalipas na 2 taon, Ella? Nagulat pa siya sa tanong na yun ni Gino. Nang muli niya itong tingnan ay nakita niya ang pagtitiim ng mga bagang nito. Namuti ang mga buto nito sa kamay dahil sa higpit ng pagkakahawak sa manibela. I've been working in an advertising agency in California for the past 2 years. Magdadalawang buwan pa lang mula nang bumalik ako sa Pilipinas. I stayed in Cebu with my mother. Babanggitin ba niyang pumayag siyang itakda ang kanyang kasal sa lalaking napili ng kanyang ina para sa kanya? She sighed. Pagkatapos ay nag-decide siyang ilihim na lamang kay Gino ang tungkol doon. Besides, wala itong kinalaman sa usapin. Bakit ka nag-decide bumili ng rest house dito sa Santa Barbara? Hindi ka na ba babalik sa California? Probably yes. Siguro tutulungan ko na lang ang mama ko sa pagpapatakbo ng aming negosyo rito. Habang ginagampanan ko ang pagiging may asawa ni Paulo Garcia. Sa isip ay dagdag pa niya. Mabuti at pinayagan ka na nobyo mo, he said matter-of-factly. Magkagayunman alam niyang sinabi yun ni Gino upang malaman ang kanyang estado. Wala akong boyfriend na magbabawal sa akin bumalik sa Pilipinas. Tugon niya. At yun naman ang totoo. Sa loob ng 2 taon, sa kabila ng katotohanang kabi-kabila ang kanyang manliligaw, hindi siya nagka-interes sa isa man sa mga ito. Bakit dito sa Santa Barbara mo napiling bumili ng rest house? Napakalayo nito sa Cebu. O yung totoo? Tumango ito. I fell in love with the place. It's very cosmopolitan, yet it remains untouched. And its mountains and beaches, very poetic. Sa lugar na to ko lang naramdaman ang kapayapaan ng kalooban. At kung papipiliin ako, mas gusto kong dito na manirahan. Sinasangayunan kong sinabi mo, talagang napakaganda ng Santa Barbara. What about you? Wala ka bang girlfriend na magsaselos? Sakaling makita tayo magkasama? Wala akong girlfriend. Really? Mukhang imposible yatang wala ka pang girlfriend. Huwag mo sabihin walang babaeng magkagusto sa'yo.
Sino ba magkakagusto sa isang lalaking nakasakay sa bulok na jeep? I'm sorry. Sabi niya matapos maramdamang dapat siyang humingi ng paumanhin sa kagaspangang ipinakita niya rito ng nagdaang araw. I don't want you to think that I'm a heartless monster. Nagalit lang naman kasi ako sa'yo dahil muntik mo na akong banggain. Naniniwala ka pa rin bang ako ang muntik bumangga sa'yo? Alright, I admit. Ako may kasalanan. And I'm sorry, okay? Hindi ko yata narinig ang sinabi mo. I said I'm sorry. Nilakasan niyang sinabi at naggagalit-galitan. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede mo na akong halikan kahit anong oras mo gustuhin. Understand? Yes, ma'am. Sagot nito at ang kanang kamay ay ginamit pang pangsaludo. Good. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. May pagtingin nga kaya si Gino? Kay Ella? At sino kaya sina Aida at Miggy sa buhay ng dalaga?